Kabanata 38, Insecurity. Habang normal kaming nag-uusap at nagkukumustahan, nalilito ako kung sino ang uunahin ko. Si Mami ba o si Tunying? But then I found out that both Owen and Cliff are bound to leave tonight. I realized I must talk to Tunying first. Dahil huwag niyang sasabihin na papatulan niya talaga ang offer ni Mami at magpapaiwan talaga siya rito. I will deal with Hades later. I don't have much time to waste anymore. Tunying, pwede ba kitang makausap na tayo lang? Sabi ko. Sige. Kitang-kita ko ang masayang pagkakagulat ni Mami sa anyaya ko. Nilingon ko si Hades, hindi niya maitago ang pagtataka sa madilim na mga mata. I don't want to be overly possessive of him, but I can't help it. I slanted my head and gave him a quick peck on the cheek before standing up. Saglit lang to, I whispered. Mommy's obvious disapproval of what I did in front of them was evident with her fake cough. Humanda ka mamaya, Mami, at tayong dalawa naman ang mag-uusap. Sumunod si Tunying sa akin. Dinala ko siya sa malayang gilid ng pool. Nang hinarap ko ang poolside tables, nakita kong bumalik na si Cliff. Si Mami ay tumayo at umalis na may dalang pitchel ng juice, samantalang si Hades ay nakatingin na sa amin. Ano yon, Raya? Si Tunying dahil humaba ang katahimikan, katitingin ko kay Hades. I sighed and looked at him. Mahal mo na ako? Anong klaseng mahal yon? Napakurap-kurap siya sa diretsahan kong tanong. I mean, wala na si Cliff sa puso mo? Ako na ang gusto mo? His brows shot up and gave me that ghoulish look. Siyempre hindi. Ano yun? Hinarap ko siya at pabirong inirapan. Ba't ka pumapayag na manatili rito para libangin ako at hayaan si Cliff sa coffee shop? Sabi ni Tita Florence, nababagot ka raw dito at kailangan mo raw ng kaibigan. Sa nakikita ko pa naman na medyo ilang ka pa noon pa riyan kay Hades. Iniisip kong ilang ka pa rin ngayon kaya nagmamagandang loob na akong pumayag. Kung hindi lang kami tinitingnan ng tatlo, ay baka nasapok ko na nga si Tunying. Hindi ako nababagot dito, Tunying. Nag-a-adjust siguro, oo. Nahihirapan ng kaunti, pero hindi ako nababagot. Isa pa, ilang ako kay Hades noon sa coffee shop kasi itinatago ko pa ang katauhan ko. I can't be friendly to him when I'm pretending to be a Raya Graciano and not a Felicia Valerio. Nahihiwagaan talaga ako sa mga nangyari. Hindi pa rin ako makapaniwala kahit ilang beses ko nang narinig sa ibang tao at sa'yo na ganito ang totoo mong pagkatao. I narrowed my eyes. And because of that, you want to stay and make Cliff jealous? Jealous? Nako, hindi naman yun magsiselos dahil wala namang gusto yun sa akin. Ikaw talaga. Alam kong hindi tapat ako nang hihimasok sa dalawa pero hindi uusad to kung may manhid at may isang matayog ang pride. Ayaw umamin. May gusto siya sa'yo. Maniwala naman ako. Tsaka uuwi naman ako Tutulungan lang kita. Sabi ko, hindi ako nababagot. My mom dislikes Hades and she's manipulating you to make Hades jealous. Look at him. Do you think he's happy with your presence here? Seryoso ka ba riyan, Raya? Hindi ako nagpapaselos Naku, nagkakamali siya. Bilang kaibigan lang talaga ito. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. Naku Raya. Baka pagbalik ko Bumalik na nga tayo. He said nervously now. Mamaya na, Tunying. Mag-usap nga muna tayo. Sige na. Uuwi na ako. Oo na. Nako, ang laki ng katawan nun. Tulog ako, isang suntok pa lang. I chuckled and shook my head. I should be serious, but I can't help it. Huwag kang tatawa-tawa riyan, Ano, gumagawa ka ng storya? Niloloko mo ako? Tinatakot? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko. Isa pa, mukhang nagtatampo na rin si Cliff sa'yo. Baka nga tuluyan ka ng mabasad sa ginagawa mo. Ang manhid-manhid mo naman? Anong manhid? Tsaka, ba't siya magtatampo? Ayaw nun sa akin. Kaya give up ka na? Huwag mo nang ligawan. Sige, dito ka na. Magre-resign yan doon. Wanna bet? Masamang tingin lang ang iginawad sa akin ni Tunying. Hindi yata naintindihan ang anuman sa sinasabi ko. Uuwi ka rin sa pag-aalalang magre-resign yan. At malay mo, magka-boyfriend na yan ng tuluyan. Bastad ka na. Ayaw kong mag-resign siya, syempre. Pero kung magbo-boyfriend na yan, wala naman akong magagawa. Alam ko namang ayaw niya. Kaya nga, susuko ka na? Syempre hindi. Matamlay niyang sagot. Bakit Raya? Ano ba sa tingin mo ang dapat kong gawin? Nalilito na rin ako
Umuwi ka, sumama ka sa kanila pauwi mamayang gabi. Tapatin mo yan ng seryoso bukas at huwag kang magbibiro. Grabe, bukas agad. Ikaw bahala kung kailan ka ready. Tapatin mo ng seryoso. Kayong dalawa lang. Kung sa kusina, ipalabas mo muna si Aling Rosa. Kausapin mo at sabihin mo na ang nararamdaman mo. Seryoso. He nodded like a good puppy. Para akong nabunutan ng tinik. Now, it's just Mommy. Laking gulat ni Mami nang sinabi ni Tunying na uuwi na lang daw siya dahil kailangan siya sa coffee shop. Mahirap na iwan si Cliff dahil bagong stop pa siya at hindi masyadong maalam sa gawain doon. That's too bad. We'll visit again? Dito ka na sa bahay, sa guest room. Sa susunod po, tita. Bibisita kami ng asawa ko, Tunying, sa biliran kaya magkikita pa rin tayo. Masama ang timpla ni Cliff. Kanina pa siya binibiro at kinakausap ni Owen pero hindi siya halos nagre-react. Bahagya ring namumugto at namumula ang mga mata niya. Medyo matagal pa naman siya sa banyo kanina kaya naisip kong baka mamaya umiyak iyon. Then let me spoil you while you are here. Do you wanna eat anything or do something? Hinayaan ko si Mami sa mga pakulo niya sa kanila. I am silently buying my time. Hades is silent beside me. Si Tunying naman ay halatang kabado at halos hindi makatingin sa akin dahil siguro sa takot sa mga sinabi ko kanina. It was a painfully long afternoon. Bawat oras yata ay may parteng kinukumbinsi ni Mami si Tunying na pansamantalang manatili. She bribed him into going to our house, being with me while I work, and many more. Mabuti na lang at naging epektibo naman ang naging pag-uusap namin ni Tunying. Hindi kalaunan, nasa labas na kami at kinakawayan ang itim na van namin na maghahatid sa kanilang tatlo papuntang airport. Nakahalukip-kip ako sa likod ni Mami habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Hades is beside me, still silent and serious. Gusto ko ang batang yan, Feli. Masayahin at magaandalhin. Si Owen man ay ayos din at nalaman kong sumubok palang manligaw pero ayaw mo raw. Kung hindi ka siguro bumalik dito ay baka kayo na nga ni Tunying ang nagkatuluyan. Mommy, can we talk? Nilingon ako ni Mami. She grinned innocently. Sure, we're talking right now. Yung tayo lang dalawa. Hey, mag-usap lang kami ni Mami. He nodded. I'll wait in the sala with Atticus then. Thank you. Paalis si Hades sa tabi ko nang umalis na rin si Mami at bumalik sa poolside. Sumunod ako sa kanya. Inabala niya ang sarili sa pagliligpit doon kahit na hindi naman talaga kailangan dahil nililigpit na ng mga kasambahay. She just wants to be busy with something else. Maybe she knows what I'm up to right now. Mom, what are you doing? Nagliligpit, Felicia? Sarkastiko niyang sagot. Nasa likod niya ako. Hindi ko man kita ang itsura niya, parang natatanaw ko na iyon. First, you invited a business partner here in our house and have him swim on our pool with me. Now, you take Tunying here. Anong masama roon? Kailangan naming mag-meeting ng business partner ko. Si Tunying naman, miss ka kaya dinala ko rito. Nagmamagandang loob lang ako, Felicia. At the expense of offending Hades? Dahil sa sinabi ko, natigilan si Mami at hinarap ako. Now she looks offended. Nakahawak sa kanyang dibdib na para bang pinaratangan ko siya ng napakasamang bagay. Did I offend him? He said that? No, Mommy, he didn't. And I'm sure he will never tell me that. He'd take all your low blows head on and he will never tell me anything. Ngumuso si Mami. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya sa sinabi ko. Nasabi ko lang na maaaring na-offend siya dahil kung ako man, ma-offend ako. If Tita Hera invited someone else for Hades while we're married, I'm sure I'll get offended. It will break my heart and I'd cry, Mom. Hindi nagsalita si Mami. Natili ang defensive niyang titig sa akin. Masasaktan ako ng husto. Kung hindi sang-ayon si Tita Hera sa akin. Mapipilit mo ba ako? Sila ang nagpasimula sa mga kababalaghang ito sa buhay natin. Si Daddy po ang nagpasimula noon. The Riagos were always good to us, but they can keep on being good to us if we cheated on them. You can forgive people who wronged us in the past, and yet you question the Riagos' reaction for Dad's faults? Mom, they are better than us. Kasi pinatawad nila tayo sa mga kasalanan natin, pero tayo, hindi. Natahimik si Mami sa sinabi ko. Yes, we lost a lot of things, but they lost a lot too. When Father cheated on them,
Hindi ba dapat po silang magalit din sa atin? The regret on Mommy's face made me feel better. Pakiramdam ko, unti-unti rin naman niyang naiintindihan ang sinasabi ko. Anong gagawin mo po kapag inimbitahan ako ni Tita Hera sa kanila at dinala niya ang babaeng gusto niya para kay Hades? Mabilis na umahon ang galit sa itsura ni Mommy. Why would she do that? Exactly. That's what you're doing to Hades right now. She sighed heavily and shook her head. Naningkit ang mga mata ni Mommy pagkatapos ng ilang sandali. Did you really marry him because you love him, Felicia? Napakurap-karap ako. Hindi ko inasahan ang tanong na iyan. Kilala kita at alam ko ang mga prinsipyo mo. Hindi ako naniniwala na pinakasalan mo siya dahil nagmamahalan kayo. Siguro, tama ka at boyfriend mo nga siya noon. Pero ngayon, umiling si Mommy. I may be a Graciano, but I am also Florencia Valeria's daughter. Muntik na akong ngumiti. No, I married him to save you. Alam ko pong ikaw ang sisihin sa lahat ng nangyari. Natili ang dilim ng tingin ni Mommy sa akin. I told him we'd wait for 2 years and then we'd file an annulment, but nag-angat ako ng tingin sa kanya. Sa totoo lang, Mommy, hindi ko na alam. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Hades noon man hanggang ngayon. I saw the glittering tears in her eyes before she shut it. Tears pulled down my eyes too, but I continued. The only thing that's holding me back is my condition. I don't want to be selfish and let him have me. I can't give him anything. Pero siguro nga, naging makasarili na ako. Bumigay din ako dahil mahirap tanggihan ang kapayapaan at kasiyahan, ang pagmamahal. You will forever be insecure. Nanginig ang boses niya. Namilog ang mga mata ko nang nakitang pagkadilat niya ay tumulo ang mga luha niya. Feli, hindi ko gustong magkaanak noon. Pero masaya ako kay Atticus. I know you want a family of your own. Pumikit ako ng mariin at hinayaan ang mga luhang tumulo. I can only imagine the pain you're going through. In Hades, men like him, Iriago, handsome, rich and famous. I'm scared for you. I don't want him for you. Nilapitan ako ni Mommy at niyakap ako ng mahigpit. Humikbi ako. I guess, Feli, she sighed helplessly. Hindi naman talaga tungkol sa nakaraan ang problema ko, anak. My problem lies in the present. I know men, and I know that men like him wants to pass on their legacy. If you can provide for it, I'm afraid he'd eventually cave in and hurt you. He'd take another woman and leave you. Natatakot ako. Nitong nagdaang linggo, naghilom ang mga sugat ko. Pero ngayong naririnig ko ito galing kay Mommy, parang bumalik ang lahat ng sakit. You are so precious to me. I don't want to see you hurting anymore. I'm tired of it. It makes me so sick to see or imagine your heart broken. Noong sinimulan ko ito, ang sabi ko, 2 taon. Hindi ko alam kung aabot ba ng 2 taon o lalagpas ba, pero hindi ba ayos lang? If Hades decides that he wants a family of his own blood within 2 years or more, then that's okay. After all, I got into this and accepted that it will be that way eventually. I don't want you to marry him. I don't want you to marry the love of your life. Umiling ako. Hades assured me that he wants me, Ma'am. Nagdaan ng taon, napatay ako at kung may iba man siyang gusto, siguro sa loob ng 3 taon ay nagpakasal na siya, pero hindi. Umasa siya sa akin. Naniwala siya kahit walang dapat na asahan. If in time, you're right and he'll leave me, then Mommy, it's okay. Umiling siya. It's not. It's okay. I treated this as a life wasted already. Ang makasama at mahalin siya ay panibagong buhay ko. Mas mabuti na po iyon kaysa wala. Aasa ako na hindi niya ako iiwan pero hindi ko isasarado ang pinto sa posibilidad ng desisyon niya. I don't like this, Feli. Please, respect my husband. He loves me so much and he assured me he'd never leave me. He gave me hope and healed my heart. After the dark, I am fine again, Mom, because of his love. All I ask is for you to respect him for that. Hindi sumagot si Mommy. Mahal ko siya, Mommy. Nasasaktan ako kapag nasasaktan siya. She sighed and slowly nodded. Ngumiti ako.
Tama na ang pagreto sa akin sa ibang lalaki. Ikaw na nga ang nagsabi, ang gwapo ni Hades. Tingin mo po ba, titingin talaga ako sa iba? She chuckled a bit. Maganda ka rin. Magandang maganda, kaya subukan niyang iwan ka. Maraming nag-aabang. After your reunion with your friends and exes, now he knows he isn't the only one desperate for you. Gusto ko tuloy matawa. She smiled. Sige, at kakausapin ko siya. Kaming dalawa lang. Naalerto ako. Nakita ni Mami ang violent reaction ko kaya humagalpak siya. Don't worry, I'll take it seriously. I'll apologize to him and tell him about my reasons. Sigurado ka po, ha? Ako pa? Hindi nga lang ako kumbinsido, pero kailangan kong iasa kay Mami iyon. Bumalik kami sa loob pagkatapos ng ilang sandali. Hades? Mami called. Tumayo si Hades at nagpaalam saglit kay Atticus. Kaya lang, nagtagal ang tingin niya sa akin nang siguro'y nakita sa mga mata ko ang ebidensya ng kaunting pag-iyak kanina. I smiled to assure him, but he remained cold and serious. Hades? Ma'am. Bago niya ibinaling kay Mami ang titig. Mag-usap tayo saglit. Feli, dito ka muna kay Atticus. Tumango ako. Nakita ko si Mami na naglakad palapit sa isang malaking glasswork ng close-up face ko, hindi kalayuan sa engranding hagdanan. Tumigil siya roon. Tamang distansya lang na natatanaw namin sila pero hindi na maririnig dahil sa layo. I smiled at Hades again because he looked worried and hesitant to make my mom's request his priority. Tumango ako pero ipinakitang ayos lang at sa huli lumakad na siya patungo roon. Naupo ako sa tabi ni Atticus. My brother is reading a classic novel. Bago ko pa matanong tungkol doon, inunahan niya na ako. Gift to ni Kuya Hades, ate. Gustong gusto ko. Talaga? Nabasa mo na to? Umiling ako. Sumimangot si Atticus. You don't read books kaya ganyan. He said as if it's a sin. Kuya Hades is so intelligent and he reads so much. I jokingly pouted. And I'm not intelligent? Tumango ang kapatid ko. Nakangisi. Because you don't read. I rolled my eyes and started tickling him. I want to be called intelligent, but he's right. I don't read as much as him. Mahaba ang usapan nila ni Mami. Mukha namang seryoso, pero sana lang seryoso rin ang mga sinasabi ni Mami. I know her too well to doubt. Everything was done normal on dinner. Mabuti na lang. Hindi na rin ako nangulit kung ano ang pinag-usapan sa hapag dahil alam kong hindi na ako sinama para hindi na makiisyoso pa. Pero yun nga lang, pag-uwi sa bahay, hindi ko na napigilan. Sitting behind him in our jacuzzi, relaxing after a long and emotional day, is still the most perfect ending for me. I will live through each moment. I will be attentive to everything we do and everything about him. I know now how short life is, and I know how fast things could change, but I can't keep on dwelling on the future. I won't live today if I do. Anong sinabi ni Mami sa'yo? Matagal pa bago siya sumagot. I watched his hand languidly caressing my knees, expertly waking my body up after our steamy hot lovemaking a while ago. She apologized. Humilig ako sa kanyang dibdib. She should. Hindi pa nga ako kontento eh. I apologize about her behavior as well. She likes your friend better, she told me honestly. Ay naku, Mami. She likes you. She's just scared. It's complicated. I'll do my best to change her mind. Hindi ko alam kung bakit medyo naalarma ako sa sinabi niya. Unti-unti akong humarap sa kanya. Iginala niya ang mga mata niya galing sa mata ko pababa sa leeg hanggang sa dibdib. He licked his lower lip and pulled me closer to him. Magkaharap na kami ngayon at siya ay nasa ibang parte ng katawan ko ang mga mata. You don't have to. You really think she can change my mind? I'm not the 18-year-old desperate Felicia anymore. Hindi siya sumagot. Kumunot na lang ang noon niya. You loved her, and I want to be accepted by the people you love. Parang pinipiga ang puso ko. Bigla kong naisip ang mga pagdududa ni Mami. Bigla kong naisip na kung sakaling dumating nga ang araw na iiwan niya ako, magmamahal pa kaya ako ng iba? Kung ganito niya ako kamahal ngayon, hahanap-hanapin ko ito. She will accept you because I love you. She will love you, Hade. Hindi ka mahirap mahalin. Inangat niya ang tingin niya sa aking mga mata.
He looked at me like I'm some puzzle he needs to solve. I smiled. I know I'm not the first girl to fall so hard for you. Marami. Sigurado ako. Sigurado na ako, lalo ngayon. I don't want to talk about other girls. I just want to prove a point. You're not hard to love. One glance at you and your heart, I immediately fell. Suplado siyang nag-iwas ng tingin. Nang ibinalik sa akin ng titig ay may kapilyuhan na sa mga mata. Stop fooling me. I know you better. Umirap ako. Totoo. And you're not hard to love. Alam ko na yan noon pa. Napatunayan mo lalo noong nakaraan. You have a lot of admirers. I wonder if you'd stick with me if I were a possessive boyfriend to you. I want to be your boyfriend. But now, I'm relieved I'm now your husband. Natawa ako. Why are you worried? And why would you be possessive? Hindi ka naman seloso. Naniniwala ka talaga riyan? Huh? When you were my boyfriend, you were never jealous. Are you? I'm trying not to be. I don't believe you. You can't be jealous of anyone. Ang gwapo mo at mahal na mahal kita. Hindi mo may isipang maghahanap ako ng iba. His lips protruded. The ghost of a smile on it is showing now. Ikaw lang talaga. Sa dami ng nag-aaway para sa akin, ikaw lang. I'm always nervous and excited whenever you're around. Hanggang ngayon. I traced his hard biceps as I narrated my feelings. Pumayag siguro ako sa pagpapakasal para masalba si Mami, pero sa buong oras ng pagpapakasal natin, halos manginig ako sa kaba at excitement, and when you kissed me, I was a big mess. Stop fooling me as if I'm not already a fool for you. Please. He whispered. I pouted. It's true. I love you so much that I'd do anything for you. He groaned. At kung hindi mo ako natagpuan sa biliran, baka tumanda akong dalaga kaka-imagine minsan na ikaw pa rin ang boyfriend ko. He breathed heavily and traced his nose on my jaw and then neck. Kung tumanda pa siguro ako ng kaunti, baka nag-level up na rin ang imagination ko. I'd imagine you fucking me every now and then. I'll live in my head, Hades. Stop that. His voice thundered. You don't have to fucking imagine now because I'll make love and fuck you every now and then. Talaga? Masaya kong sinabi. He grunted angrily, slowly losing his patience at me. Siguro nga walang perpektong buhay, pero ang buhay na ito ay isa ng malaking bagay sa akin. After all the struggles, I am here now, a wife to the love of my life. My insecurities and demons will never go away, so each day, I'll battle it. I'm gonna win every day. At siguro, hindi rin talaga iyon posible. Every day, we battle our own demons, but we don't always win in each battle. Maybe we won yesterday, or days ago, but we don't always win. Lumabas ako ng opisina para sana kunin ang in-order ko na nasa lobby ng ibang palapag. Pwede ko namang iutos sa bodyguards pero dahil gusto kong masiguro na tama ang mga nakuhang frames at isasoli kung hindi, kailangan kong personal na babain. Hindi makakaakyat sa palapag na ito ang mga ganoong bagay dahil gaya ng palapag ni President, isa ito sa mga eksklusibo at gwardyadong palapag. Hades is in a meeting a few floors down. Gusto niyang isama ako roon pero tumanggi ako dahil ngayon lang naman dadating ang mga pinagawa kong frame niya. Excited na ako. Pagkapasok ko sa tamang palapag, agad akong sinalubong ni Soling Villegas. She's prettily seated on the lobby sofa. She's wearing a ruffled white floral dress and her long hair is in a half ponytail. Ang Chanel bag na kanyang dala ay inayos niya sa kanyang balikat nang tumayo dahil nakita ako. Felicia, she called. This is our first time seeing each other after everything. I honestly thought she'd be shocked to see me, gaya ng lahat ng kilala ko, pero hindi. It was as if it's a normal thing. I need to talk to Hades about something. Pwede mo ba akong mapapasok sa floor niya? Eto na po, ma'am. Sabay lapit sa akin nang nagdala ng mga frames. Nalilito na ako alin ang uunahin ko. Lumapit ang ilang bodyguards na agad kong pinigilan dahil wala namang dahilan para ilayo nila si Solin sa akin. I'll check it later. I'll just talk to her. Okay po, ma'am. Ngumiti ako at hinintay ang babaeng umalis bago humarap kay Solin. He's in a meeting right now, so he's not on his floor, but you can wait on the lobby. Tumango siya at ngumiti.
Yes, please. I'll wait for him. O pwede bang sa opisina niya na lang para mas komportable? Hindi ako nakasagot agad. Alam niya na ba nakasal na kami ni Hades? I don't want to be rude but I know she likes him even before. Alam ko rin ang mga kwento ni Mami tungkol sa kanya na lagi siya rito. Alright. Napatingin ako sa paligid. Lagi ka ba rito? Oo, I'm just kinda used to it now because back then I hang out here with him. Okay. Alam niya ba na nandito ka ngayon? I texted him like usual. Maybe he's just busy. He can't reply. Yes, he's kinda busy. But later, he will have time. Naghintay din ako ng nakaraan sa kanya. Kaso, sabi nagtagal siya sa biliran para roon sa girlfriend niya. Marian Cordova, you know her? Galing kang biliran, right? Oh, she knows. Yeah, I know her. Malungkot siyang ngumiti. Is that okay with you though? He's got a girl, while you're... Bahagya siyang natawa. Sorry sa pangingialam. Alam ko naman na ayos na rin siguro iyon dahil matutulungan ka naman niya sa sitwasyon mo. Sitwasyon ko? Kalmado kong tanong. Aha, you need to get married, right? For your last will. Well, ang bait ni Hades. The guilt he must have gone through was so powerful when he heard of your death. It's their family who casted you away, after all. Kaya ngayon, nag-e-effort siya para sa'yo. He'd probably leave his love just to make it up to you because he's guilty. Marian Cordova isn't his girlfriend. It's just the rumors, Celine. I don't know about that. I know him more than you do. We've known each other longer, so I must know more. I know he's just guilty because of your death. Banayad siyang ngumiti. Now he's making up for it. If you didn't come back, he'd probably marry someone else near him. Lalo na dahil nasabi niya sa akin na gusto niya na nga raw magkaanak ng maaga. I stiffened. It was an innocent topic, but I couldn't get past it. Kaya sabi ko noon, mag-asawa ka na ng maaga kung ganoon. Lalo na dahil gusto niya ng marami. But his guilt for your death is too powerful. It exceeded his plans. Though ngayon pwede na, kasi nariyan ka na. Are you pregnant yet? Or do you do that even when you only married for the last will? Nasisiguro kong hindi niya alam ang kalagayan ko. It was an honest question, but I am too shaken to say anything. I'm not pregnant, and he didn't marry me for the last will. Oh, too bad. May pag-uusapan lang kami ni Hades. Pwede na ba akong umakyat? Tumango ako at yumuko. It's late. His meeting must be ending late as well. Is it okay if we talk about what I need later? Baka gabihin. Napapikit ako na mariin, hindi na makapag-isip na maayos. Pakiramdam ko, nawawasak ang ulo ko sa pagpapatong-patong ng iniisip. Ayos lang. Tagaytay pa ba kayo? She won't stop asking me questions while my head is aching so bad now. Ang layo niyo pala. Ba't ganon? Paano kung gabihin palalo? We have a condo near here. Kung matagalan kayo, sabihin mo na lang na sa condo na umuwi. Alright. So, he kept his condo, ha? I'll tell him. Napatingin ako kay Celine. Umalis na siya at pumasok na sa elevator. One bodyguard accompanied her to spread my decision upstairs. Lumapit na ulit ang babae at muling ipinakita ang pipirmahan ko at ang mga frames na naroon.